We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Unom ka mga traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa surprise drug test kagahapon. Pulos mga job order personnel ang mga nagpositibo. Hinuon gikinahanglan pa ang confirmatory test aron pagsuta nga tigamitan gayud sila og ginadiling drogas. Ani ang report? Gikonpermar sa Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kun CLOSAP, Gary Lau, nga napaubos gayud sa drug test ang tanang 53 ka mga personnel sa CTMS kagahapong adlaw, human nakaapas ang 11 nga absent gahapon sa buntag. Sa initial screening, unom kanila ang nagpositibo nga pulos mga job order personnel. I was informed by Sir Mario Napoli that these employees are working on the field. So, maayo ra pod gyud nga ato ni silang gipapaubos og sinoprisa nga drug test. Hinuon ang resulta, ipaubos pa sa confirmatory test. And if proven that they're using illegal drugs, so automatically terminated gid sila. But they will undergo rehabilitation. So if sa ato ang close-up na amantay rehabilitation, no? Kung makita na to nga nagbag-o sila, we can rehire them. Kahinumduman, Setyembre 2019, 7 ka mga personnel sa CTMS ang nagpositibo sa surprise drug test. Samtang laing upat usab kanila ang nagpositibo sa surprise drug test niadtong Marso 2020. Apan matod sa pangu sa CLOSAP, way ni usa kanila ang nagpaubos sa office-based rehab busa wa gayud sila makabalik sa trabaho. May kapin sa 200 ka mga personnel ang CTMS, apan 53 lang una kanila ang ipaubos sa surprise drug test kagahapon. Ang nahabiling kapin sa usa ka gatos ka mga personnel ipaubos ra usab unya sa laing schedule sa surprise drug test. So, at least atong gihandpick ba ang ilang head may naghandpick. But what's the gihandpick? It does not mean nga nagamitan tong 53. It's just a random. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Clarification sa nasong report, unom sa nagpositibo mga job order personnel sa Lapu-Lapu City. Sa laing balita, Brigada Eskwela o enrollment sa TISA National High School sa Dakbayan, Sugbo. Gidagsa sa mga ginikanan, tinunan o ubang mga support groups aron siguradong mulampos ang pagpangandam sa mabot kapag bukas sa klase. Karong buwana, ang report. Human sa dulan tulo ka tuig nga nagmingaw ang eskwelahan tungod sa pandemya. Subling milanog ang kasikas sa mga bata ug sa mga ginikanan sa TISA National High School. Kini atol sa pagsugod sa Brigada Eskwela nga gisugdan kagahapong adlaw diin ang mga ginikanan ug ubang mga grupo nagtinabangay sa paglimpyo ug pag-ayom-ayom
sa mga classrooms nga gamiton sa mga tinun-an. Sakto-sakto ra itong facility pero naatay mga rooms nga affected yun sa bagyong Odette. Pero luckily, we will look for a way nga ma-restore to namo siya. Okay. At least magamit siya sa karon nga school year. Samtang sa nagpadayong enrollment, gidugok usab sa matinunan uban sa ilang mga ginikanan. Excited silang tanan nga sa katapusan makabalik na sa ilang gikamingawang tunghaan. Labaw sa tanan ang mga ginikanan nga malibre na sa kakapoy paghatod kuha sa module. Hindi kay paminaon sir, kung ba ka mag face to face na ang tao ng estudyante. O lipay. Lipay kay? Wala ay kuhaton mama sig module kuha hatod. Aduna pa yung mga classroom sa Tisa National High School nga apektado sa bagyong Odette nga mipalupad sa atop sa mga tunghaan. Panghinaon sa principal nga si Roy Comero Sinares nga mahatagan sila og abag tungod og alang sa mga tinun-an. Hinuon, aduna na sila giandam nga pamaagi aron ma-accommodate ang tanang mga estudyante. Samtang usa sa gipaniguro sa tunghaan nga walay mabiktima sa dengue busa gipatuman nila ang kalimpyo sa ilang palibot. Usa sa atong mga programa diri sa Tisa National High School is kana siyang clean up drive. Nga sa katong mga naghunog nga mga tubig amog yun na siya pag kwaon, no, pag banlason, labi na sa katong mga ligid nga walay mga gamit o labi na sa mga basura pod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka linog nga may 5.1 magnitude mitay-og sa General MacArthur sa Eastern Samar alauna 10 kaganihang kadlaw. Sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nga tectonic ang gigikanan sa linog nga may 57 kilometro nga giladmod. Ang epicenter sa linog nahimutang sa may sidlakang bahin sa General MacArthur. Nabantayan ang intensity 5 sa General MacArthur, Hernani ug sa Kinapundan, Eastern Samar, Pastrana, Palo ug Tacloban City sa Leyte. Walay natalang kadaot ang PHIVOLCS apan di paabot nga adunay musunod nga mga aftershocks. Bureau of Quarantine may pahigpit sa monitoring ug surveillance sa mga pasahero sa mga international flights nga motugpa sa Mactan Cebu International Airport nunod sa hulga sa monkeypox. Gikonfirmar ni Dr. Terence Anthony Bermejo, Chief of Office sa Bureau of Quarantine Cebu Station, nga gawa sa padayon nilang monitoring sa COVID-19, nakip sa ilang gisiguro nga dili makasulod sa sugbo ang mga pasaherong posibleng may sintomas sa monkeypox. Gawa sa thermal scanner nga mukuha sa temperatura sa mga pasahero, susihon usab nila tagsa-tagsa ang mga pasahero kung wa ba kini mga skin lesions o butoy-butoy sa panit. Gipahubo ang mga jacket nga gisulob sa mga pasahero o baka kung nag-long sleeves, ipalukot kini aron makita ang mga bukton. Sa pagkakaroon, wala pa itugan sa DOH kung asang dapit sa nasod ang index case o ang labing unang konfirmadong kaso sa monkeypox sa Pilipinas. Amo ginanamo sa tagsa because they need to register sa One Health Pass. Niya sa One Health Passport, we need to verify all the information nga ilang input dito sa One Health Pass. Midasig ang mga opisyales sa mga gustong mo-enroll sa technical o vocational courses aron madugangan ang ilang kaybaho ug maablihan pa ang oportunidad sa panarbaho. Ang report ni Nico Serino. Sa yanong seremonya gihimo ang graduation sa mga mitapos sa Mandaue City College Technological and Entrepreneurial Skills Training kun MACTEST. 180 sila nga mitapos sa tulo ka batch sa lain-laing kurso sama sa bread and pastry making, hilot wellness, cosmetology, computer system services ug uban pa. Kini ang unang in-person graduation sa MACTEST sukad nagka-pandemya. Usa sa mitapos ang kanhi OFW nga si Nilda nga mieskwela og cosmetology. Wa na siya mobalik pa sa abroad ug diri na lang nagbase maong nag-abli siya og salon aron magnegosyo. Makatabang kuno kini sa iyang panginabuhian. Ning eskwela kong balik unya para nga makatukod ko og salon. So karon nanakoy salon, Lois Ginoo nanakoy salon. Gamit kaayo siya even na ako'y hairdresser. Nya if wala ang akong hairdresser or manicurista, mag-day off sila, ako ang mohandle. Ang 61 anyos nga si Adi Arellano gustong madugangan sab ang iyang kahibaw maong mi-enroll sa hilot. Ikaduha na niyang short course kini nga nakuha gikan sa MACTEST. Ang kuan gyud ako ang para sa pamilya ra bitaw nga mga massage
panghilot. Oo. Okay naman sad, maayo ra sad gyud kay among trainer. Gidasig sa mga opisyales kadtong mga interesado mupa-enroll sa lain-lain nga kurso nga dakog ikatabang kanila. Dako kaining kahigayunan sa mga mandawihanon nga anaara ta dinhi nagpalibot kanila daghan tang makatunan nga mga skills. Ang TESDA sa ilang bahin mipasabot ang mga mutapos sa mock test mamahimong mukuha og assessment kanila aron mahatagan og NC2 certificate. Dili man ta mo offer og programs or kurso nga wala sa gitawag natog key employment generator. So unsay gitawag natog area based nga demand driven, no, kana bang unsay need. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 70% sa mga nagubang nga pampublikong eskwelahan sa Talisay City ang napaayo na apan giangkon sa Talisay City Engineer nga dunay matunghaan nga dili mapaayo sa pagsugod sa klase. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City Elementarya ug High School, 41 niini ang nihangyo sa kagabhanan sa dakbayan sa Talisay nga mapa-repair human naggusbat sa bagyong Odette. 24 niini sa elementarya apan upat pa ang kumpletong naayo, samtang siyam ang padayon pang giayom-ayom. Sa mga public high school, 17 ang nagpaayo, 5 ang himpit ng naayo, samtang 2 ang padayon pa. Giangko ni Talisay City Engineer Arnel Bacalso nga maglisod sila pag-repair sa tanang tungaan aron magamit sa pagbukas na sa klase sa Agosto 22. Gani iyang gitugan nga dunay 2 ka mga eskwelahan nga posibleng di pa una makapahigayon og face-to-face classes. Kandulawan to, wala to ma-appeal sa ilang budget kay nagamit naman nila ilang budget para karon. SAF. Nga na-awarded na before sa audit, mo to na wala na sila budget para karon. Kadulawan og Biasong. Kadulawan niya ang Biasong. Ang nahitabo sa Biasong kay kanang gamit naman ang DPWH ang yuta makeshift nga kinahanglan sila og mga 18 man siguro to. 18 ka makeshift nga. Karon ang katong tukuranan sa makeshift. Nabisita na ni Konsehal Eduardo Digol Gulyas III, ang chairman sa Committee on Education, ang mga tungaan. Subay niini mo palabang og resolusyon ang konsehal aron mahatagan og mga tent ang mga tungaan nga wala pa matapos ang pag-ayom-ayom. Ning daghan man gyud kayo ilang mga estudyante karon, murag nilapa sila sa ilang kanang murag capacity sa classroom. So murag naghimo sila og kanang murag tent, kanang murag ni order sila og mga i-request sila og mga 14 to kabuk tents para marag kanang tapat-tapat sa classroom ba. So mo say gibuhat sa Biasong, council will always ask good for help, no? Sila mo sila help na mo kung sa mo makaya mo itabang. Samtang mipahinumdum usab ang mga konseho sa kapulisan, mga traffic enforcer ug mga barangay tanod nga abaga ng mga tinun-an ug ang mga ginikanan sa nagpadayong enrollment ug sa pagsugod na unya sa klase. Remind atong kapulisan, especially 2 years na ta nga nag face to face, no, so first time sa tanan mga bata, ato lang ikuan ang deployment sa mga proper personnel, di lang sa pulis, tanod, di lang sa safeties mga bata, apil na ang kuan pagtuman sa health protocols nga bata mo follow sa pabutangan jud natong signage matag eskwelahan nya kuan po nila ato pong i-request ang atong mga barangay kapitan nga maka-deploy po sila barangay tanod sa matag eskwelahan para for the safety sa atong mga tinunan. Samtang nakikitagbo na ganihang buntag ang mga nagdumala sa kahapsay sa trapiko sa Tri-Cities sa DPWH 7 Director aron hisgutan ang ilang hangyo nga butangan og pedestrian lane ang kadalanan nga atubangan sa mga tungaan. Plano usab sa City Toda ang pagtudlo sa mga tinunan sa elementarya sa basic traffic laws. Kining traffic education sa mga bata is kuan lang ni siya kanang moral lang ni siya og crash course lang nga mubo lang kay kikinahanglan na mo ang mubo tungod kay
ang atensyon sa bata, no? Muna nga mubo lang labing dugay usa ka oras. Lansod ning si Manaha o sa sunod si Gilantawan nga sugda na ang Brigada Eskwela sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Diin Gilantawan nga mag-abot ang tanang sektor aron magtinabangay sa pag-andam sa mga eskwelahan ala na setting klase, labi na sa face-to-face classes. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Usa ka matinud-anong trabahante sa MEPS ang miuli sa napuniranan niyang 11,000 pesos nga salapi sa usa ka mall sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Di masukod ang kalipay nga gibati sa 32 anyos nga si Kim Brua. Humaniya makuha ang 11,000 pesos gikan kan Cherry Beth Gulye ang nakapunit sa iyang sweldo. Gikan ang kobra sa sweldo si Kim pasado alas 5 sa hapon niadtong Biyernes ug tungod kay gibutang lang niya sa bulsa sa iyang karsones ang mga piniko nga kwarta. Wa siya makabantay nga natagak na di ay kini pagkuha niya sa iyang cellphone. Ang kawani sa MEPS nga si Cherry Beth kinsa padung mosulod sa trabaho niadtong mga orasa ang nakapunit ni ini. Meron ako nakita 2K na piko siya. And then while padung ko sa kuan nanapoy lain baga na gyud siya. Mato gipunit sa babay gihatag na ako niya. Akong naghuwat jud ko nga nay naglingi-lingi ko ba nga nay mo duol na ko para mo claim wala man gyud. Kay wala na siya panahon nga mangita pa sa tagiya sa kwarta kay padung na usab siyang mosulod sa trabaho, nahukman niyang itugyan ang kwarta sa babaeng traffic enforcer nga nadistino haduol sa mall sa Barangay Pusok niadtong Higayuna nga si Carmelita Cadayona. Ako muna pod si ate until 10 PM. So kung ang tao ang tagiya ato mangita sa kwarta basin po baka pangutanan niya, mato akong gibili na lang gyud niya ang kwarta. Matod ni Cherry Beth, bisan sa kadako sa kantidad, wa gayud siya matintal sa pagtago ni ini. Wala jud ang ako yung nahuna na sud sa kung nana jud luoy ang tagiya ani nga ako lang ibulsa niya di ba ya gito ako nauna gid basin gamitonon kayong kwarta kay ting sweldo man sadto. Ang traffic enforcer nga si Carmelita matinud-anon usab nga mitugyan sa 11,000 pesos ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan. Busa kagahapon sa hapon nauli gayud ngadto kang Kim ang iyang nawagta nga sweldo. Mahadlok man ko mga kuan kanang mawala diri sa kong kamot kay naabiyad ang mga dispatcher dia sa Sibmore ma'am. Sibmore na ko na-assign. Pasalamat kita sa Ginoo gid ma'am. Pasalamat sa ko sa nakapunit gid. Wala na ko magdahom gid. Akong gibuhat na gid is pag abot na ko sa parking space gud sa marina gud lingkod lang gyud ko kay wala kay bawon sa akong buhaton nga mo to nga wa na ko nagdahom gud wa na ko magdahom gud nga makitaan pa kay sa kadaghan sa tawo gud diha sa marina. Kaninyo Cherry Beth Gulye o Carmelita Cadayona. Saludo kami sa inyong pagkamatinud-anon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mobile wallet, subling may pahinumdum sa ilang mga customers sa paggamit lang sa official customer support channel aron malikayan nga mabiktima sa mga scam. Aron kalikayan ang account takeover o phishing, gipahimangnuan ang mga customers sa dili paghatag sa inyong mga OTP kun one-time password ug dili gayud i-share ang mga PIN kun OTP. Ayaw usab i-click ang mga links gawas lang sa link sa mobile wallet. Ayaw pagpailad sa mga mini nga mga rewards ug offers sa mga illegitimate investments nga daw too good to be true. Kini ang giluwatang pamahayag sa mobile wallet management subay sa nang gawas nga mga dummy accounts sa social media sa pipila ka mga barangay kapitan sa miaging buwan nga gigamit sa mga scammer sa pagpangilad ug pagpa-cash in sa duha ka wa mailhing tawo. Sa pagkakutlo ning balita, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan pinaagi sa Regional Anti-Cybercrime Group kinsa nakig-alayon usab sa tagduma sa mobile wallet. Naggamit na ang temporaryong taytayan sa sitio Mangilamunan sa Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Talisay City Engineer Arnel Bacalso, natapos na ang spillway nga maggamit na kini sa mga mulupyo. Kagian na usab kini sa mga motorsiklo o sa ubang sakyanan. Isugda na usab karon ang repair sa footbridge. Samtang matod ni Bacalso nga sa pagkakaroon padayon pa ang pagkanvas sa mga materyales nga magamit alang usab sa repair sa hanging bridge nga nagkonekta sa barangay Lawaan, Tris ug Lagtan. Gisugda na usab ang pagguba ang tinubdan sa naputol nga tension cable wire.
Manggilamon lang. Sige, magilamon na budgetan. Or sabto, nasugdan na to, engineer. Nahuman na itong temporary, no? Oh, nahuman na ang atong temporary. Gi-install na ang katong culvert nga 21 ba to kabuok nga after og install ato gibuhusan to ang taas para magian sila og makaagi ang motor. Dili tanang pagkaon sa uptown area mahal tungod kay anaapay kadangpan kalami ang pagkaon nga gaan sa bulsa ug kinahampa hapit sa tanan. Kun unsa kini ato kining sayran pinaagi ni ining report. Sa uptown area na agian namo ang mobile food cart ni Renel Calyao nga namaligya og Pulos Proven o shortcut sa Proven Triculus nga in English sa butchi sa manok. Gibuliburan kini sa harina nga adunay timpla o gidi-fry. Human sa pipila ka minutos, naluto na ang kagumkom nga Proven. Tag 20 pesos lang ang gamayng paper plate nga igo-igo na gyud sa usa ka kananan parisan og puso. Mao kini ginaham sa mga suki sa Proven nga mao'y ilang gibalik-balikan ang kalami ug maabot nga presyo nga siguradong makatambal sa kagutom. Ang Proven ang gibuhi ni Renel sa iyang duha ka mga anak ug asawa ug sa uban pa nilang galastuhan sa pamilya. Basta magkugi lang, mabuhi gyud ang pamilya, matud ni Renel. Proven nga lami. Nakabayar duha ka buok anak ko sa asawa. Unsa ni siya party sa manok? Ganayahang sulan sa pagkaon. Butchi? Butchi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Na-controversial karon kining post sa social media sa labing mahal nga presyo sa pagkaon sa usa ka tourist attraction sa Panglao, Bohol nga usa ka kakaunan lang miabot og 26,000 pesos ang nabayaran sa grupo sa mga turista. Gumikan nini gisusi sa mayor sa Panglao ang maong isyu kon nganong dako ang presyo sa mga gipamaligyang pagkaon. Ang report ni Nico Sereno. Nag-viral kining post sa usa ka netizen kabahin sa experience sa iyang manghigala nga gikan nag-tour sa Bohol. Usa sa gibisita ang Virgin Island, usa ka sandbar sa kadagatan sa Panglao. Sa usa ka kaunan, miabot sa 26,000 pesos ang total sa ilang gi-order. Lakip sa gipangao nila nga isda, nilibo gikan sa 1,800 hangtod sa 3,000 pesos. Scallops tag 3,000, nukos 2,500, urchin o swaki tag 2,300. 800 pesos ang presyo sa lato ug 900 pesos sa saging. Karong adlaw, personal nga gibisita sa mayor sa Panglao ang Virgin Island. Milusad si Mayor Edgardo Boy Arcay og investigasyon human mabaniog ang mahal kaayo nga presyo sa baligya sa maong isla. Personal kini nga nakikistorya sa mga nagnegosyo sa maong sandbar ug nangayo og katin-awan sa nahitabo sa grupo sa turista. Nakita ko na ko ito sa Virgin Island nga ang mga presyo doon na dyan kamahalan niya. Ang mga tao sa dito na maligya, mura dikit-dikit na kayo ang ilang mga stalls. Doon na ko i-recommend nila ang ilang mga paninda atong butangan og price tag. Kay aron pod mga turista may daan. Sa interview sa namaligya sa mga seafood, miangkon kini nga kinompra rasab nila ang ilang gibaligya. Mipasabot kini sa ilang presyuhan ug mipadayag og kabalaka sa mahitabo kanila. Kinumpra na mo tanan. Particular man lang sa Panglao. Mangumpra mi sa Panglao ug wala nang itima dito mi sa Tagbilaran dao. Daghang kayo na dismaya na imong gibuhat nga hindi mi ka paninda dito sa may among ipalit ng gas. Uy, kayo may among mga pamilya.
Samtang na istorya namo ang nangu sa maong grupo nga nagtour, 13 silang tanan apil bata. Tag-iya og mga empleyado sa usa ka surveying company sa Baybay City, Leyte. Mihangyo kini nga dili lang siya namo ipaila. Aminado siya sa ilang gipang order apan na sorpresa nga miabot ingon adto ang balay runon nila. Kanya-kanya man order. Ang akong husband, ang na siya sa ibang price. Pero ang akong husband, aware na siya nga mahal bid ang price. Nagtanaw-tanaw na mo kung siya, before mi na Virgin Islands, sa magabi ato, nagtanaw-tanaw na kung siya vlog na taga Manila. Pero hindi ko kang dito kata, kung ka naman kung mga orchin niya. Only kayo nga pag 100 mo na yung buhok. Kay buot gyud nila nga mo relax sa ilang bakasyon, wa na nila kini padaka ug mibayad na lang usab. Apan hatagan man sab kuno sila og discount sa 26,100 pesos nga bayronon tanan. Ngayon kung po niya, sige pa niya na kasi mo na lang ni 25,000. Hindi na lang ko na 26,100. Anyo ko na may 25 na lang daw. So mo niya, ako kay di mo ko ganalog sa mo kay anyway na happy kay sa ngaon. Wala na may kay nap, ikaw ba ko ba yan pag Victoria. Wa nila damha nga nag-viral ang post apan buot na lang sab niya nga may mapatuman nga kabag-uhan alang sa umaabot pa nga mga bisita ug turista. Wa ko binagtuon ko nga matrending ang amo mo ko unta nga ma-aware unta. Ang mga tourist mo ba nga sunod mga to sila Virgin Island pagdaan na sila pagkaon di na sila mamalit dito kaya lang mahalam. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ginaingon nga ang mangga dili mamunga og santol. Apan sa usa ka dapit sa lungsod sa Borbon, adunay bagon usa ka bahin nga namunga og saging. Kini ang nag-viral sa social media karon. Busa sayran ta ang istorya ni ini pinaagi sa mga tawo nga nagkuha sa bulig sa saging. Ni ang report. Sa video nga kuha ni Jenny Bongo, gipakita ang lasang sa lungsod sa Borbon nga ilang gisumok. Sa dapit himutang ang usa ka bulig nga daw susama sa saging ang purma. Apan namungingi ang bunga sa saging dili punuan sa saging apan punuan sa kahoy nga adunay bagon o vine di nagbitay ang usa ka bulig sa giduang saging. Gikatkat kini sa kauban ni Jenny nga si Rizal o gituba ang bulig sa bunga. Kon, tan-awon ang dawin ini, susama sa purma apan medyo lingin ang bulig. Katanto nilang sige lakaw-lakaw dito nga nanguha sila takyong. Na may mga bata nga kuyog niya uban pud ang iyang anak. Ay ito bata nga nilapas dito sa ulahan. Nakakita atong punuan. Ang iyang punuan kahoy pero ang iyang sanga mga bagon nga mo nagkatay-katay nagkulango sa punuan ba. Gikahibong nila kini ni Jenny kay unang higayon nila nga nakita ang bago na bunga og daw saging. Hilaw o balbangaan pa ang bunga. Ilang gipakita ang nasa sulod sa bunga sa saging nga adunay liso-liso ang sulod ini. Mato ni Lisel nga upload nga tamis nga sama sa lami sa saging kardava ang iyang natilungan. Murag gyud siya na itutoy, murag siya kardaba. Tud aning liso, pino siya. Na siya pino nga murag liso pag yun nga gagmig istanan. Kung ingon saging nga hilaw, katilaw mo kardaba nga kuan mo maog yun. Ana sa posisyon ni Jenny ang bulig sa gituan nga saging og naglaom sila nga masusi sa mga eksperto aron matagan sila og kasayuran kung unsa gyud ang prutas nga ilang nadiskubrihan. Amo man gitanugan ang saging sir kay kuan naman kanang murag padung na siya mahinog. Saging gyud siya. Kay search man na sa akong anak sa Google nga kuan sa sir ang niya sir kay banana orbs. Banana orbs so saging gyud siya. Pero saging gyud siya. Samtang usa ka personal sa buhatan sa agriculture sa Borbon ang mipadayag nga posibleng usa gyud ka matang sa tanom ang nadiskubre sa ilang lungsod ug dili saging. Hinuon gikadagdang susihon pa nila kini. Di lang mi ka sure kay wala pa man sa gyud namo maadto gyud ug sa tinod. Gikuan sa amo ang mouser nga adtuunan pa. Kung tinuod ba gyud nga saging. Kung unsa man ang matang sa tanom ang ilang nadiskubrihan, nagpakita lang kini nga aduna pay daghang mga tanom sa atong palibot nga ngayon natong mailhan. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Mga award-winning broadcast journalists sa GMA News and Public Affairs mitambong og gisuporta usab sa gipahigayong GMA Thanksgiving Gala aron sa ulugon ang ika-72 nga anibersaryo sa GMA Network. Ani ang report.
Usa sa mga mitambong sa gala night, ang 24 oras main anchor o ang founder o ambassador sa Kapuso Foundation, Miss Mel Chanco. Malipayon ang usa sa mga news pillar si GMA News and Public Affairs nga gihangup sa tanan ang katuyuan sa gala night. Ang nahipos nga donasyon gamiton sa katukuran og mga classrooms sa Magallanes Elementary School sa Limasawa, Southern Leyte ubos sa programa sa Kapuso Foundation. If I can take this opportunity to thank our televiewers, lahat kayo, thank you so much sa patuloy na pagtangkilik ninyo at suporta sa 24 oras sa magpakailanman, and syempre to the GMA Kapuso Foundation. Break usa sa paghatod sa mga balita ang banggiitang mga reporters ug anchors sa flagship newscast nga 24 oras. Lakip sa mga giatangan sa gala night, mao ang award-winning host ug broadcast journalist Atom Araulio. Maraming mga adventures, maraming mga kaibigan, mga nakikilala, at syempre all the time nahahasa rin ako sa pagiging isang journalist, isang host, and I'm looking forward to many more years. Hand in hand usab nga miabot sa gala ang magtiayong Rafi Tima ug Maris Umali, mga senior news producers. So kahit nakakapagod, kapag nalaman mo yung impact at maganda yung naidulot nun, napakasarap sa damdamin. Kaya yun yung sinisherish natin. Malaking break tong activity na to ngayon para sa amin kasi hindi namin ginagawa to. So, new experience. Lubos-lubos yung pagpapasalamat namin na nabibigyan kami ng pagkakataon na pagkatiwalaan na kung sa amin ibabahagi yung kanilang mga kwento at kami yung nagbabahagi sa buong mundo. Samtang ang mga host ug anchor sa kinaham nga morning show program Unang Hirit nakiselebrate usab sa okasyon. Magandang event to para mapakita yung unity at ang maganda rito fundraising din para sa mga matutulungan ng Kapuso Foundation. So it's a very noble event. Thankful for the many years that we've been with GMA, being proud to be Kapuso dahil talagang we've grown here sa GMA. So that's first on my list. Thankful mainly that we are having this right now, that we are face-to-face, masks off. It's been a tough past 2 years, and this is a really welcome change from all the staying away from each other. Dahil nanggaling tayo sa pandemic, masarap yung feeling na makakasama tayo uli. Tapos nagdadala rin siya ng hope, di ba? At bagong pag-asa dahil finally pwede na tayong mag-gather ulit, magkita-kita. Congratulations GMA, the Kapuso Network is now 72 years old and talagang tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyong totoo. Sabi nga, for the glory of God. Absolutely grateful every day to be able to get that chance for the past 22, almost 23 years ang Unang Hirit. And grateful also to the people who have grown up with us. Uban ni Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang usa ka mag-uuma human po sila samtang natong sa iyang Pinoyanan sa Barangay Poblasyon lungsod sa Valle Hermoso niadtong sa Barus Buntag. Sa taho sa Valle Hermoso Police Station nga natug lang ang biktima sa lantay siyang payag apan pagkabuntag na nabantayan na lang ang biktima nga naligo sa gugulingon niyang dugo. Sa post-mortem examination nakitaan ang upat kasamad pinusilan sa nagkadayang bahin sa lawas sa biktima. Nakuha sa crime scene ang upat kakabhang sa bala sa kalibre 45. Gisusi pa sa kapulisan kung unsang motibo sa krimen. Niabot na sa 17,106 ka mga 4-piece beneficiaries ang na-delisted na sa Central Visayas. Matod ni Lea Tagalog Quintana, tigpamaba sa DSWD-7 nga ang gidaghanon karon maulang kining karong tuiga. Nasuta nga aduna nay 374 ang self-sufficient o nakabarog na sa ilang kaugalingon human mahaw sa kalisod. Samtang anausay mga nawagtang sa listahan kay wala na nakahimo sa ilang gimbuhaton ug dili na usab kalipikado. Gawa sa 4-piece aduna pay daghang programa ang DSWD alang sa mga kabos nga nagkinahanglan sa ilang ayuda.
Tulog ang mga Boy Scouts sa Talisay City National High School. Gipasidunggan isip mga Scouts of the World awardees. Gumikan silang natampo silang komunidad. Ato silang ibida pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Gipuy-an ni managhigalang mga Boy Scout gikan sa Talisay City National High School ang ilang mantra nga Boy Scout laging handa. Bisan asa ug kanusa, ilang gibarugan ang ilang di prinsipyo nga buhat inay puro sulti lang. Gumikan silang gugma sa pagpanerbisyo alang sa katawhan ug sa ilang pagpakabana sa katilingban, gipasidunggan sila Edelfonso Entrina, Olimjin Pabra ug Paulo Alviola isip Scouts of the World awardees. The Scouts of the World Award is an international award to be administered by the World Organization of the Scouting Movement. So it was developed to give young people more opportunities to face the challenges of the future as identified by the United Nations 17 Sustainable Development Goals. Usa sa ilang mga advokasya nga gisuportahan mao ang Green and Clean Environment for Sustainability Development. Gani ang ilang grupo mobisita sa mga hilit nga dapit aron mang-apod-apod og mga solar lamp. Gawas ni ini, gitudloan usab nila ang komunidad sa mga pamaagi sa pagbuhat og saltwater lamp aron mapahimuslan kini ilabi na sa panahon sa katalagman. Ang ilang dedikasyon sa pagtabang sa ubang tao nagpamatuod lang nga adunay paglaom sa mga kabatanunan inubanan sa saktong giya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Binibining Pilipinas International 2022 ang sugbuan ng si Nicole Borromeo. Gikurunahan usab isip Binibining Pilipinas Intercontinental si Gabriel Basiano sa Eastern Samar. Samtang laing Bisaya nga si Chelsea Fernandez sa Tacloban City, gikurunahan usab isip Binibining Pilipinas Globe. Samtang gikurunahan usab isip Binibining Pilipinas Grand International si Roberta Tamundong sa San Pablo, Laguna. Napili usab nga first runner-up ug nakadawat og 7 ka mga special award si Herlene Nicole Budol sa Angono, Rizal. Samtang second runner-up usab si Stacy Gabriel sa Cainta. Napiling best in national costume ang gisulob nga tikbalang costume ni Graciela Liman nga obra ni It Bulaga Dabarkads Paulo Ballesteros. Vegetable garden sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, ginagdang ipalhin sa laing lugar. Kay gamito na sa tag-iya ang yuta nga temporaryong gibutangan nini. Ang report ni Nico Serino. Napatag na kining parte sa yuta sa Barangay Subang Dako nga kaniadto mo ay nagsilbi nila nga vegetable garden. Ang maong yuta iya sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Mga napu katuig ang nakalabay kay wa pa man gamita ang lugar, gihangyo sa taga-barangay ang tag-iya kung pwede kini nga katamnan. Sukad niadto, nilabong na ang dapit nunot sa pag-ugmad sab sa barangay isip vegetable garden. Makapila kahigayon na gani nga nakadaog sa gardening competition ang barangay. Apan nahawa na karon ang parte sa garden kay tukura na sa DICT og edipisyo ang yuta. Residual budget na sa previous administration and they're putting that up. So ground break na siya before the end si President Duterte. Yeah, after the elections, kaya na-suspend to because of the elections. Ang naman, proceed na sila. Matud sa kapitan, nangita na sila karon og laing dapit aron katamnan. Usa sa giplanuhan o gikasabot na alang sa maong katuyuan ang hawanan sa San Roque Parish sa Subang Dako. Matud ni Manatad, makatabang gyud kun magmintinar og vegetable garden. Kay kun magkugi lang, dunay mapupo ug maani sa umaabot. Agrihan sa mga pari nga we will also clean that up and then put some vegetables. Yeah. Ang katupo dito mga spaces nga gi-garden sa una. Uban ni Rod Prado o Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Human mahawani ang Freedom Park sa Carbon, pipila sa mga vendors nang inabuhi na sa interim market.
Nabaguhan man, apan malaumon sila nga magbunga kini og kaayuhan. Ani ang report. Nakural ang Freedom Park nga mao kanhi ang baligyanan og buwak ug anausab dito ang kananan. May dapit sa interim market ang apektadong vendor nga hapsay, limpyo ug hamugaway. Patas ang gidakon sa pesto sa matag vendor. Admitido ang mga apektadong vendor nga minus ang ilang kita apan ang hinaot nga matultulan sa ilang mga suki ang bag-o nilang nahimutangan. Ang uban sir, katuod na, ang uban wala pa. Kita karon nga affected pa. Oh, maugid. Wapa sa may kibaw inig abot sa kinalasan adto na dito mo hanok ang tanang bayron nun sad. Sa second floor nahimutang ang makananan nga susama sa food court. Limpyo ang dapit, hamugaway usab ug may mga lamisa ug mga lingkuranan. Pili lang adunay mga linatang paka ug baboy, tinulang isda ug halos tanang mga lami ang pagkaon nga paborito sa masa. Oh, kamoy nahinay na mo sa kadiris bago na mong merkado. Kaya ron taon mahalinan sa taon mi diri daghan gi mi diri nga pundo karon. Mga suki kaon mo diri kay kamo ka diri bag-o kuan abli. Sa pagsugod yaang ko nila nga lisod apan malaumon sila nga sa ngadto maanad ra ang ilang mga suki ug magpangita kanila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang atong latest weather update Tuesday, August 2, 2022. Ang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa may lalawigan sa Luzon. Ang weather conditions sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Sa nagpadayong istorya sa kinabuhi ni Lolong, masakpan ang gihimong pagpulata ni Lucas kang Karina. Nagtuo siyang atubaw ang iyang napatay, apan lain di ay. Karong gabi, magkaabot silang Lolong ug Lucas. Ug sa pikas bahin sa naghinapos nga Love You Stranger, adunay makitang karaang hulagway si LJ sa iyang pagsud sa dark room ni Mang Larry. Sultihan ni Chief si Ben nga nakita niyang adunay gisunog si Tristan. Aduna pay daghang mga revelasyon ug kulbahinam nga mga eksena karong gabi sa Love You Stranger. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisdak kung puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.